Nagpanggap na pasahero ang lalaki sa pagmamay-ari niyang bus upang subukin ang pinsan niyang driver at konduktor nito. Subalit laking gulat niya noong palabasin siya ng mga ito. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang pasahero. Mula pagkabata, si Darwin ay madalas na mabuli. Sa kanilang maliit na baryo sa Batangas, palaging nilalait ng mga tao ang kanilang kalagayan. Anak ng mahirap, walang mararating. Ito ang mga salitang madalas niyang marinig mula sa kanyang mga kaibigan, kapitbahay at maging sa kanilang mga kamag-anak. Ang kanyang mga pinsan ay madalas na magpakita ng kanilang mga bagong laruan at damit. Tila ba sinasadyang ipamukha sa kanya ang kanilang yaman at kaginhawaan. Sa eskwelahan, si Darwin ay palaging tinutukso ng kanyang mga kaklase. Madalas siyang pinaglalaruan, pinandidirihan at sinasabihan ng masasakit na salita. Isang beses habang reses, sinadya ng ilang kaklase niya na itapon ang bagong pagkain sa basurahan na kanyang baon-baon. Umiiyak siyang umuwi ng araw na iyon. Dala ang bigat ng kanyang damdamin. Sa bawat araw na lumipas, tila ba lumalalim ang sugat sa kanyang puso. Sugat na dulot ng mga salitang walang habas na binabato sa kanya. Uy, tingnan niyo si Darwin. Palagi na lang nag-iisa. Wika ng kanyang kaklase. Oo nga, parang wala siyang kaibigan. Bakit kaya? Wika ng isa pang kaklase ni Darwin. Kasi naman, sino ba namang gustong makipagkaibigan dyan? Ang weird kaya niyan. Ani ng kaklase. Uy, Darwin, ano ba kinakain mo? Tugon ng kanyang kaklase. Sandwich lang. Ani ni Darwin. Sandwich? Ang jologs naman! Tugon ng kanyang kaklase. Bakit di mo kaya itapon na lang yan? Baka mas masarap pa yung nasa basurahan. Wala naman akong ginagawang masama sa inyo Ani ni Darwin. Ayun, mas bagay dyan. Bakit nyo ginagawa sa akin to? Tugon ni Darwin. Kasi nakakatuwa kang pagtripan. Ang OA mo kasi. Ano to? Bakit umiiyak si Darwin? Anong ginawa nyo? Wika ng teacher ni Darwin. Wala po, teacher. Nagbibiruan lang kami. Hindi to biro. Masakit sa damdamin ng tao ang ginagawa nyo. Dapat nyong isipin ang nararamdaman ng iba. Darwin, anong nangyari? Teacher, palagi na lang po nila akong tinutokso. Hindi ko na po kaya. Naiintindihan kong nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Aayusin natin to. Kakausapin ko ang mga kaklase mo at gagawin kong lahat para hindi na maulit to. Salamat po, teacher. Palagi kang magtiwala sa sarili mo, Darwin, ha? Hindi mo kasalanan ng mga nangyayari. Opo, teacher. Tara na, balik na tayo sa classroom. Mag-usap tayo ng masinsinan para masolusyonan natin to. Sa bawat araw na lumipas, bagamat hindi agad-agad nagbago ang sitwasyon. Unti-unting natutunan ni Darwin na magkaroon ng tiwala sa sarili at lumaban para sa kanyang karapatan. Ang mga sugat sa kanyang puso ay unti-unting naghilom. Salamat sa tulong ng kanyang teacher at sa suporta ng iilang kaklase na handang makinig at umintindi sa kanya. Sa kanilang komunidad, tila wala ring lugar para sa kanya. Ang pagkakaroon ng mga tunay na kaibigan. Kahit na sa mga simpleng laro sa kalye, madalas siyang hindi sinasali ng ibang bata. Kung minsan naman na isinasali siya, lagi siyang pinagkakatuwaan at pinagtatawanan. Naranasan din niyang mapalo sa kamay ng mga nakakatanda dahil sa simpleng pagkakamali. Ang bawat galaw niya ay tila ba may nakabantay, handang ipakita ang kanyang mga kahinaan at pagkukulang. Tomas, pwede bang sumali sa patintero? Ani ni Darwin. Ay, Darwin, baka matalo lang kami pag sumali kay. Tabi ka na lang muna. Tugon ni Tomas. Sige, nanonood na lang ako. Darwin, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka sumasali sa laro?
Ani ng isang tindera na si Aling Lita. Ayaw po nila akong isali, Aling Lita. Bakit naman? Sige, papanoorin na lang kita habang naglalaro sila. Aray! Ang sakit ng paa ko! Sigaw ni Tomas. Tomas, okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong? Tugon ni Darwin. Tumabi ka. Baka lalo lang lumala tong sugat ko dahil sa'yo. Darwin, huwag kang umiyak. Hindi ka dapat tratuhin ng ganun. Aling Lita, bakit ganito? Kahit anong gawin ko, mali pa rin para sa kanila. Alam mo, minsan, may mga tao talagang hindi makaintindi. Pero hindi ibig sabihin nun na may mali sa'yo. Mahalaga. Mahalaga ka. At isang araw, makakahanap ka rin ng mga totoong kaibigan na magpapahalaga sa'yo. Sana po, Aling Lita. Oo, Darwin, darating din ang tamang panahon para dyan. Ngayon magtiwala ka lang sa sarili mo at patuloy na magpakita ng kabutihan kahit mahirap, diba? Ay, hindi rin naging madali para kay Darwin ang kanilang buhay sa bahay. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na kumikita lamang ng sapat para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang kanyang ina naman ay naglalabada para makatulong sa kanilang kabuhayan. Kahit na pareha silang nagsusumikap, palaging kapos ang kanilang pera. Kaya naman, madalas na pinagpapasapasahan ang mga lumang damit ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang sapatos ay may butas na, at ang kanyang mga damit ay kupas na at luma. Kahit sa simpleng pagtulog, ramdam ni Darwin ang kahirapan. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kawayan at nipa. Kaya tuwing umuulan, nagkakaroon ng mga tulo sa kanilang bubong. Madalas siyang nagigising sa gitna ng gabi dahil sa lamig at basang sahig. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang nangangarap. Patuloy siyang susumikap sa pag-aaral. Umaasang balang araw ay magbabago rin ang kanyang kapalaran. Ang kanyang pangarap na makaahon sa kahirapan at papatunayan sa lahat na kaya niyang magtagumpay ay ang nagbibigay lakas sa kanya upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. Dahil sa hirap ng buhay, naglalako si Darwin ng mga merienda tuwing hapon. Araw-araw niyang tinatakak ang malalayong lugar para magbenta. Bit-bit ang kanyang mga paninda sa kanyang balikat. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng mga kakanin at ang init ng araw na nagpapasakit sa kanyang likod. Ngunit alam ni Darwin na ito lamang ang paraan upang matulungan ang kanyang pamilya na makatawid sa araw-araw na gastusin. Darwin, kumusta? Ang init ng araw ah! Sigaw ni Mang Juan na suki ni Darwin. Mang Juan, oo nga po eh. Ang bigat pa po ng mga paninda ko pero kailangan para makabenta ng sapat. Tugon ni Darwin. Ano bang meron ka ngayon? Gusto ko sanang bumili. May bibingka po, puto at turon. Bagong luto po lahat, mainit-init pa. O sige, isang bibingka at 2 turon na lang. Heto po, Mang Juan. Salamat po sa pagbili. Kumusta naman po kayo? Ayos naman. Napansin ko, araw-araw ka nang naglalako ah. Mahirap ba talaga ngayon? Opo, mahirap talaga eh. Kailangan ko pong magpursige para makatulong sa pamilya ko. Ang dami naming gastusin po araw-araw eh. Gusto ko rin po kasing makatulong kila nanay at tatay. Hirap nga niyan. Pero hanga ko sa tiyaga mo at sipag mo. Kahit bata ka pa. Hindi madali ang ginagawa mo, lalo ng init-init. Salamat po, Mang Juan. Walang magawa eh. Kailangan lang pong matyaga. Para sa pamilya, lahat kakayanin. Kung may kailangan ka ng tulong, huwag kang mag-aatubiling magsabi. Ang importante, mag-ingat ka palagi ha. Salamat po, Mang Juan. Malaking bagay po ang suporta nyo. Sige po, mauna na po ako at marami pa po akong pupuntahan. Ingat ka, Darwin. Hanggang sa muli. Salamat po ulit, Mang Juan. Hanggang sa susunod na pagdaan ko po. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, madalas siyang hindi pinapansin ng mga tao. Maraming beses na rin siyang nakarinig ng mga masasakit na salita at pangungutya. Walang mangyayari sa'yo. Madalas na binubulong ng mga taong nadaan sa kanya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas pinili ni Darwin na manahimik na lamang. Natutunan niyang tiisin ang sakit at paghati, at mas piniling maging mag-isa na lamang. Wala rin naman ang gustong maging kaibigan siya.
Sa bawat paglakad niya, dala-dala niya ang bawat bigat ng pangarap na balang araw, magbabago rin ang kanyang kapalaran. Isang araw, dumating na ang sukdulan. Hindi na makayanan ng kanyang pamilya ang mga pangaalipusta at hindi makataong trato ng kanilang mga kamag-anak at kapwa sa kanilang baryo. Napagdesisyonan ng kanyang pamilya na magpakalayo-layo. Sa gitna ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tahimik nilang nilisan ang lugar na naging saksi sa kanilang mga paghihirap. Lumipat sila sa isang malayong bayan. Dala ang pag-asa na makapagsimula muli. Sa bagong lugar na ito, umaasa silang makakatagpo ng mga tao na may malasakit at respeto at magkakaroon ng bagong simula para sa kanilang pamilya. Dito nila inaasam ang isang mas maliwanag na kinabukasan, malayo sa mga panlalait at pang-aalipusta ng nakaraan. Nay, Tay, bakit po natin kailangang umalis sa baryo natin? Nagtatakang tanong ni Darwin. Anak, hindi na natin kayang tiisin ang mga pang-aalipusta at hindi makataong trato ng mga tao doon. Kailangan na nating maghanap ng lugar kung saan tayo igagalang at pamahalin. Tugon ng kanyang ina. Tama ang nanay mo, Darwin. Hindi makatarungan ang ginagawa ng mga kamag-anak natin at kapwa natin sa atin. Kailangan natin ng bagong simula. Isang lugar kung saan hindi tayo huhusgahan. Ani ng kanyang ama. Pero nay, Tay, paano tayo makakapagsimula sa bagong lugar? Wala po tayong kakilala dun. Alam namin na mahirap to, anak. Pero mas mahirap ang manatili sa isang lugar kung saan tayo pinahihirapan at binababa. Mas mabuti nang magpakatatag at sumubok sa ibang lugar. Ani ng kanyang ina. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ang pamilya natin ang pinakamahalaga. Sa bagong lugar na to, umaasa kami na makakatagpo tayo ng mga taong may malasakit at respeto. Tugon ng kanyang ama. Naintindihan ko po, Nay, Tay. Kakayanin natin to para sa pamilya. Handa akong magsakripisyo at magpakalayo-layo. Salamat, anak, at naiintindihan mo. Alam namin na hindi ito madali para sa'yo. Pero naniniwala kami na kaya natin to. Sa tulong ng Diyos, makakahanap tayo ng kapayapaan at kaligayahan sa bagong lugar na to. Habang naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam ni Darwin ang bigat ng desisyong kanilang ginawa. Ngunit sa kanyang puso may bahid ng pag-asa at determinasyon. Alam niyang sa bagong bayan na kanilang pupuntahan, magkakaroon sila ng pagkakataong magsimula muli at makamit ang isang buhay na puno ng respeto at pagmamahal. Sa bagong bayan, nagsikap si Darwin sa pagtitinda ng kung ano-anong paninda sa gilid ng kalsada upang matustusan ang kanyang pangangailangan at ng kanyang pamilya. Kahit na maliit ang kita niya, hindi siya kailanman nagreklamo. Masaya siya sa kanyang ginagawa dahil alam niyang ito ang paraan niya upang maabot ang kanyang mga pangarap. Darwin, anak, kumusta naman ang araw-araw mong pagbebenta? Marami ka bang napagbentahan? Tanong ng kanyang ina. Opo, Nay. Sa kabila ng init at pagod, nakakatuwa pa rin po. Maraming taong bumibili sa mga paninda ko. Masaya ako na kahit papaano, nakakatulong to sa atin. Tugon ni Darwin. Sabi mo nga, maliit lang ang kita mo. Pero nagiging sapat naman. Nakikita ko ang sipag at tiyaga mo. Pinagmamalaki kita, anak. Ani ng kanyang ama. Salamat po, Tay. Alam kong hindi madali, pero gusto kong makita kayo na masaya at walang problema. Ito ang paraan ko para matulungan ang pamilya natin at makamit ang mga pangarap ko. Minsan nga, kahit gaano kalaki ang pagsusumikap, parang hindi mo alam kung sapat na ba. Pero nakikita ko ang dedikasyon mo at yun ang mahalaga. Huwag kang mawawala ng pag-asa, anak, ha? Ani ng kanyang ina. O hindi po, Nay. Kahit anong mangyari, hindi ko susukuan ang mga pangarap ko. Salamat po sa suporta nyo. Ito ang nagbibigay lakas sa akin na magpatuloy. Tama ka, anak. Minsan, ang maliit na hakbang ay nagiging malaking tagumpay sa hinaharap. Nandito kami palagi para sa'yo. Tugon ng kanyang ama na puno ng suporta. Habang nagtitinda, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pag-aaral. Inuukol niya ang kanyang gabi sa pagbabasa at pag-aaral.
kahit na pagod na siya. Ang kanyang kagustuhan na makapagtapos ng pag-aaral ay ang nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon upang magpatuloy sa kabila ng mga paghihirap. Habang ang araw ay unti-unting humuhupa sa kalangitan at mga bituin ay nagsisimulang magpakita, si Darwin ay abala pa rin sa kanyang trabaho. Sa paglalako, ang mga araw niya ay puno ng makahalong hirap at saya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakakalimutan ang kanyang pangunahing layunin, ang makapagtapos ng pag-aaral. Tuwing hapon, kapag ang init ng araw ay nagsisimulang humupa at ang mga tao ay naglalabasan na sa mga kalsada, si Darwin ay nagsisimula ng maglako ng mga iba't ibang uri ng merienda. Ang mga oras ng paglalako ay punong-puno ng mga gawain. Mula sa pagsisigaw, "Bili na kayo! Turon, bibingka, lumpia!" Kahit ng katawan at boses niya ay nauubos na sa pagod, ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar, sa kanyang mga aklat at mga aralin. Pagkatapos ng mahabang araw ng paglalako, si Darwin ay naglalakbay pauwi. Ang kanyang katawan ay naglalaman ng panginginig ng pagod. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Sa bawat hakbang patungo sa kanyang maliit na tahanan, ang ideya ng kanyang mga pangarap ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Pagdating niya sa bahay, diretso siya sa kanyang maliit na sulok na pinaglalaanan ng oras para sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang mesa, bagaman hindi kasing komportable ng iba, ay puno ng mga libro, notebooks at lapis. Ang ilaw sa kanyang kwarto ay magaan, ngunit sapat na upang magbigay liwanag sa kanyang mga pahina. Minsan ang mga mata niya ay tila naglalaban na sa antok at pagod. Ngunit sa tuwing siya ay nakakaramdam ng pag-aalinlangan, ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa kanyang oras ng pag-aaral, si Darwin ay hindi lamang nagbabasa ng mga libro. Sinasalamin niyang mga aralin, tinatanggap ang mga hamon, at tinutukoy ang mga solusyon sa mga problema na kinakaharap. Ang bawat aralin ay tila isang hakbang patungo sa mas mataas na pangarap na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, at ang kanyang mga ambisyon ay hindi lamang nakaugat sa sariling kapakanan, kundi pati na rin sa pagnanais na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Sa paglalakbay ni Darwin ay puno ng pagsubok, ngunit ang kanyang pangarap ay hindi naglalaho. Ang bawat pahina ng kanyang binubuksan at bawat aralin na kanyang tinatanggap ay nagiging piraso ng kanyang pangarap na unti-unting nagiging realidad. Sa kabila ng mga pagod, sakripisyo at hirap, si Darwin ay patuloy na nagpupursige. Umaasang sa dulo ng kanyang paglalakbay ay matutupad ang kanyang pinapangarap na tagumpay. Sa bawat patak ng pawis at pagod, si Darwin ay nagiging mas matatag. Ang kanyang pagsisikap na hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang pamilya, ay nagbibigay sa kanya ng higit pang lakas at determinasyon. Salamat sa kanyang sipag at tiyaga, nakamit ni Darwin ang kanyang pangarap na makatapos ng high school, na may karangalan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya, nagsilbing inspirasyon niya sa kanyang paglalakbay. Hindi siya tumigil doon. Sa pamamagitan ng kanyang scholarship sa kolehiyo, nagpatuloy siya sa kanyang pag-aaral at nakuha ang kanyang degree sa napiling larangan. Darwin, anak, hindi namin kayang ipaliwanag ang saya namin sa araw na to. Ang sipag at tiyaga mo sa pag-aaral ay nagbunga ng maganda. Tapos ka na ng high school na may karangalan. Ang tagumpay na to, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa amin. Salamat sa pagpapakita mo ng dedikasyon. Ani ng ina ni Darwin, nakitang-kita sa mga mata niya ang labis na kagalakan. Oo nga anak, ang iyong mga pinagdaraanan ay nagsilbing inspirasyon sa amin. Naramdaman namin ang bawat hirap at pagsisikap mo, at ngayon, kitang-kita ang resulta. Nakakatuwang makita na hindi ka tumigil. Ang pagkakaroon mo ng scholarship sa kolehiyo at ang pagtatapos mo sa napiling larangan ay patunay ng iyong determinasyon. Tugon ng kanyang ama na sobrang saya. Salamat po, Nay, Tay.
Ang tagumpay ko po hindi magiging posible kung wala pong suporta nyo. Bawat hakbang ko po, iniisip ko mga sakripisyo nyo para sa akin. Nagsisilbing inspirasyon sa akin ang pagmamahal at pagsuporta nyo. Ngayon handa na akong harapin ang bagong yugto ng buhay ko. At patuloy na magsikap. Wika ni Darwin na damang-dama ang kasiyahan. Alam namin magtatagumpay ka sa hinaharap, anak. Yung bawat hakbang mo, isang hakbang patungo sa mas maganda at matagumpay na kinabukasan. Magpatuloy ka lang sa pagiging masigasig. Ani ng kanyang ina. Kami laging nandito para sa iyo, anak. Huwag kang titigil sa pag-abot ng mga pangarap, ha? Proud na proud kami sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at pagmamahal. Magpapatuloy po ako sa aking mga pangarap at sisikapin kong makamit ang higit pang tagumpay. Sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na kanyang pinagdaanan, hindi kailanman sumuko si Darwin. Ang kanyang determinasyon, sipag at tiyaga ay nagpapatunay na anumang bagay ay posible kung meron kang tibay ng loob at pagpupursige. Matapos ng kanyang masigasig na pag-aaral sa kolehiyo, hindi nag-aksaya ng oras si Darwin sa paghanap ng magandang trabaho. Sa kanyang determinasyon at sipag, agad siyang nakakuha ng posisyon sa isang kilalang kumpanya. Hindi siya nagpabaya sa kanyang mga tungkulin at palaging nagbibigay ng kanyang makakaya sa lahat ng kanyang mga proyekto. Ang kanyang sipag at dedikasyon ay agad napansin ng kanyang mga amo. Sa loob lamang ng ilang taon, mabilis siyang na-promote sa isang mas mataas na posisyon at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan sa kumpanya. Darwin, parang ang bilis ng pag-usad mo sa karir mo ah. Anong sekreto mo? Pabulong na tanong ng katrabaho ni Darwin. Katrina, wala naman talagang sekreto. Simula pa lang, nakatuon na talaga ng pansin ako sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Pagtapos ng graduation, hindi ko na inaksaya ang oras ko sa paghahanap ng magandang trabaho. At nang makahanap ako, nagtrabaho ko ng mabuti. Tinutukan ko ang bawat detalye ng mga proyekto ko. Paliwanag ni Darwin na may halong kagalakan. Wow naman, tiyak mahirap yun ah. Pero paano mo napanatili na determinado ka at masipag? Kasi kung ako yun, baka napagod na ako. Tugon ng katrabaho ni Darwin. Oo, mahirap nga sa simula. Pero tinutok ko ang sarili ko sa layunin ko. Yung bawat gawain ko, pinagsikapan ko talagang gawin ng maayos. Hindi ko pinabayaang maging kampante lang. Gusto kong ipakita sa mga boss ko o natin na seryoso ako sa trabaho ko. I'm sure nakita nila yon syempre. At paano ka nga ba nila napansin ng mabilis? Oo, napansin nila. Yung sipag at dedikasyon ko sa trabaho. Yun talaga yung lumabas. Siguro yung consistency ko, na ang effort ko ay naging dahilan kung bakit ako napansin nila agad yung kontribusyon ko sa kumpanya. Pagkatapos ng ilang taon, yung mga boss kong nagbigay sa akin ng mas mataas na posisyon. Sa totoo lang, nagbigay ito sa akin ng higit pang responsibilidad. Pero nagustuhan ko rin yon dahil napatunayan kong pinagkatiwalaan nila ako. Kakatuwa ka naman, Darwin. Pasensya na ha, kung dami kong tanong. Kasi vlogger ako Nag-i-interview ako ng mga katulad mo. Hindi, joke lang. Paano mo na-manage ang pressure na kasama ang pagiging promoted ka? Palabirong tanong ni Katrina na katrabaho ni Darwin. Wala yun, ikaw talaga. Actually, ang pressure ay bahagi na ng trabaho, di ba? Araw-araw nararamdaman natin yan. Pero natutunan kong kayanin yun sa pamamagitan ng magandang oras. Magandang pag-aayos ng oras ko. At pagkakaroon ng maayos na support system. Kapag maganda ang komunikasyon sa team, mas madali ang lahat. At syempre, ang pagkakaroon ng balanseng buhay at trabaho, tumutulong pa rin. Grabe, ang galing. Salamat sa pagbahagi, Darwin ah. Siguradong maraming may matututo sa'yo at isa na ako dun. Tugon ni Katrina na may halong paghanga. Wala yun, Katrina. Sana makatulong ang mga karanasan ko sa iba. Tiyak yun, syempre. Pahabol na tugon ni Katrina habang naglalakad papalayo kay Darwin. Dahil sa kanyang mataas na sweldo at matipid na pamumuhay, unti-unti ay nakapag-ipon si Darwin. Hindi niya ito inaksaya sa mga bagay na hindi niya kailangan. Sa halip, ginamit niya ito bilang puhunan para sa kanyang mga pangarap.
Nag-aral siya ng mga kasanayan sa negosyo at nagsimulang mag-isip ng mga ideya para sa sarili niyang negosyo. Nakita ni Darwin na ang kanyang makakayahan at sipag sa trabaho ay maaaring magamit sa iba pang mga larangan. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makipag-partner sa ilang matagumpay na negosyante. Sa kanilang pagtutulungan, nagtayo sila ng mga negosyo na naging matagumpay at kumikita. Ang kanyang determinasyon, sipag at katalinuhan sa negosyo ay naging susi sa kanyang tagumpay. Sa kabila ng kanyang abalang buhay sa trabaho at negosyo, hindi nakalimutan ni Darwin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Palagi siyang andyan para sa kanila kapag kailangan nila siya. Siya ay isang mapagbigay at mapagmahal na tao na palaging nag-iisip sa kapakanan ng iba. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan na katulad niya rin ng pangarap, sinimulan ni Darwin ang pagpaplano ng kanyang bus company. Nagsama-sama sila upang makalikom ng puhunan at bumili ng mga dekalidad na bus. Alam ni Darwin na ang tagumpay ng kanilang negosyo ay nakasalalay sa mahusay na serbisyo. Kaya't siniguro niya na ang kanilang mga bus ay malinis, komportable at ligtas para sa mga pasahero. Binuksan nila ang kanilang bus company na may pangalan na Darwin's Bus Line. At nagsimula silang mag-operate sa kanilang sariling ruta. Uy Darwin pare, kumusta ng negosyo mo? Sabi mo, nagbubukas ka ng bus company, di ba? Bati niyang kumpare ni Darwin. Oo pare, napaka-excited ko na nga eh. Sa tulong ng mga kaibigan ko na may parehong pangarap, nagsimula na kami ng pagpaplano para sa bus company na yun. Saya naman, grabe pare. Parang kailan lang naglalako ka lang ah. Ngayon magkakaroon ka na ng sarili mong kumpanya. Matanong ko lang pare, paano kayo nagsimula? Nako, salamat pare ha. Nagsimula kami syempre, una nag-ipon kami ng puhunan. Naglaan kami ng oras at pinag-isipan ng mabuti kung paano makakakuha ng sapat na kapital. Mahalaga kasi sa amin ay makabili ng mga dekalidad na bus. Paliwanag ni Darwin. Wow, mukhang solid ang plano nyo ah. Siyempre, gusto namin siguraduhin malinis, komportable at ligtas ang mga bus para sa aming mga pasahero. Naniniwala kami na ang mahusay na serbisyo ay susi sa tagumpay ng negosyo. Iba talaga kapag ang negosyo may malasakit sa customer no? Paano mo pala napili ang pangalan ng company mo? Gusto ko gawing personal at makilala yung kumpanya eh. Kaya pinili namin ang pangalan na Darwin's Bus Line sa ganitong paraan. Madaling maaalala ng mga tao. At malinaw kung sino ang nasa likod ng negosyo. Ganda ng pangalan. Saan kayo nag-ooperate ngayon? Sa ngayon, meron na kami sariling ruta. Nagsimula kami sa mga pangunahing ruta sa lungsod at plano naming palawakin pa ang aming serbisyo sa hinaharap. Saan ka pala nakakahanap ng inspirasyon sa paggawa ng negosyo pare? Siyempre pare, pamilya pa rin. Lagi namang sila no? Gusto kong makita ang kumpanya namin na matagumpay at may pagmamalaki. Kaya yun, sinisikap kong makapagbigay ng pinakamahusay na serbisyo. Para na rin talaga sa pamilya ko to. Iba ka talaga pare, ibang-iba ka na. Best of luck pare, siguradong maging successful ka. Maraming salamat pare, sana nga. Sa simula, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay. Nahirapan sila sa pag-akit ng mga pasahero dahil sa kakulangan ng kakilala at kompetisyon mula sa mga nakatatag na bus company. Ngunit hindi sumuko si Darwin at ang kanyang mga kasamahan. Nagtrabaho sila ng husto sa pagpapakalat ng kanilang serbisyo at pagbibigay ng magandang karanasan sa paglalakbay sa kanilang mga pasahero. Siniguro nila ng kanilang mga driver ay mabait, magalang at propesyonal. Dahil sa kanilang sipag at tiyaga, unti-unti nilang nakamit ang tagumpay. Nagsimulang kumalat ang magandang balita tungkol sa bus company at mas marami pang tao ang pumili ng Darwin's Bus Line para sa kanilang paglalakbay. Lumago ang kanyang negosyo at nakapamuhay sila ng maayos. Nakabili sila ng mas malaking mga bus at nag-expand ang kanilang mga ruta sa iba't ibang lugar. Sa bawat tagumpay ng kanilang kumpanya, mas gumanda ang buhay ni Darwin at ng kanyang pamilya. Nakalipat na sila sa isang malaki at magandang bahay at hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pang-araw-araw na gastusin. Nakapag-aral na rin ang kanyang mga anak sa magagandang paaralan. Ang mga dating pangarap ni Darwin ay unti-unti nang nagkatotoo.
Isang maulan na gabi, pauwi si Darwin mula sa isang importanteng meeting. Habang nasa daan siya, biglang nag-iba ang tunog ng kanyang kotse. At huminto ito sa gilid ng kalsada. Napamura si Darwin sa inis dahil wala siyang dalang ekstrang susi o cellphone. Wala siyang choice kundi mag-commute na lamang pauwi. Habang naghihintay siya ng taxi, napansin niya ang isa sa mga bus na pagmamay-ari ng kanyang bus company na Darwin's Bus Line. Dahil wala nang ibang paraan para makauwi, agad nagpasya siyang sumakay dito. Sa kanyang isipan, mas mabuti pa kung sa sarili niyang bus siya sumakay kesa sa magbayad pa ng taxi. Masayang-masaya si Darwin na makasakay sa sarili niyang bus. Hindi niya maiwasan makitang muli ang mga upuan na kanyang pinili, ang mga pintura na kanyang ipininta, at ang mga logo ng kanyang kumpanya na kanyang pinadesenyo. Napangiti siya sa pag-iisip na ang lahat ng ito ay bunga ng kanyang sipag at tiyaga. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ngiti. Pagkasakay pa lamang niya, nilait na siya ng konduktor at driver ng bus. Ano naman to? Mukhang dukha pa rin kahit may pamasahe. Sabi ng konduktor sa kanyang katabi. Oo nga, baka hindi pa to nakakakain. Dagdag pa ng driver. Hindi makapaniwala si Darwin sa mga narinig niya. Hindi nila alam na siya ang may-ari ng bus company na iyon. Sa kanyang simpleng damit at pagod na mukha, napagkamala nila siya na isang ordinaryong pasahero. Masakit sa kanyang damdamin na hindi nila siya nakilala. Lalo na't siya ang nagbibigay sa kanila ng trabaho at pagkakakitaan. Tinangka pa nga siyang pababain ng mga ito dahil sa kanilang tingin ay wala siyang karapatang sumakay. Hoy, lalaki! Anong ginagawa mo dito? Hindi ito para sa kagaya mo. Sabi ng konduktor habang tinuturo siya. Umalis ka dito at humanap ka ng ibang sasakyan. Napahiya si Darwin sa mga sinabi ng konduktor at driver. Hindi niya alam kung anong kanyang sasabihin o gagawin. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ayaw niyang magpahiwatig na siya ang may-ari ng bus company. Sa halip, nagtiis siya sa kanilang mga pang-aapi at tahimik na umupo sa isang sulok ng bus. Sa buong biyahe, hindi makapakali si Darwin. Nag-iisip siya kung paano niya mapapalagay ang loob ng konduktor at driver. Gusto niyang sabihin sa kanila na sila ang kanyang mga empleyado at dapat nila siyang respetuhin. Ngunit naisip niya rin na baka hindi sila maniwala sa kanya at baka lalo pa siyang mapahiya. Sa wakas, nakarating na rin si Darwin sa kanyang bahay. Pagkababa niya sa bus, sinundan pa siya ng konduktor at driver. Hoy, lalaki! Huwag ka nang sasakay ulit dito ah. Hindi to para sa mga kagaya mo. Sabi ng konduktor. Napatingin lang si Darwin sa kanila at hindi nagsalita. Nag-iwan siya ng pera sa konduktor bilang pamasahe at tuluyan ang pumasok sa kanyang bahay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Darwin. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nangyari sa bus. Masakit sa kanyang damdamin na hindi siya nakilala ng kanyang mga empleyado at naaapi pa siya ng mga ito. Nag-isip siya kung ano ang kanyang gagawin sa susunod na pagkakataon na mangyari ulit ang ganoon. Ilang araw pagkatapos ng hindi inaasahang pangyayari ni Darwin sa kanyang bus, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang nangyari. Masakit pa rin sa kanyang damdamin na hindi siya nakilala ng kanyang mga empleyado at naapi siya ng mga ito. Isang araw nagpasya si Darwin na muling sumakay sa kanyang bus. Gusto niyang makita kung anong magiging reaksyon ng konduktor at driver na nangaapi sa kanya noon. Nagsuot siya ng simpleng damit at naglagay ng sombrero upang hindi siya agad makilala. Pagsakay ni Darwin sa bus, agad siyang nilapitan ng konduktor at driver. Hoy lalaki, ano na naman to? Bakit nandito ka na naman? Di ba sabi namin sa'yo na huwag ka nang sasakay dito? Ako ang may-ari ng bus na to. Nagulat ang konduktor at driver at hindi sila makapaniwala na ang lalaking kanilang inaapi ay ang CEO ng kumpanya. Nagsimula silang manginig sa takot at kaba. Paano mo mapapatunayan na ikaw ang may-ari? Tanong ng driver. Tumawag ako sa isa sa mga supervisor ng kumpanya. Narito na siya ngayon. Dumating ang supervisor ng bus. Ipinakilala niya si Darwin sa konduktor at driver bilang CEO ng kumpanya. Lalo pang nagulat ang mga ito at humingi ng tawad kay Darwin. Pasensya na po sir, hindi namin po alam na ikaw palang may-ari. Sabi ng konduktor. Nagkamali po kami.
Oo nga po sir, hindi na po mauulit. Ngunit matatag si Darwin sa kanyang desisyon. Hindi niya mapapatawad ang ginawa ng konduktor at driver sa kanya. Alam niyang hindi sila karapat-dapat sa kanilang trabaho. Walang puwang sa kumpanya ko mga taong mapang-api at walang respeto sa kapwa. Oo, pwede niyong sabihin na hindi niyo na uulitin. Pero ano, ginawa niyo pa rin. Tulad ng nangyari, inapi niyo na ako nung una. Tapos, kung nakita niyo ulit ako, ganun ulit ang ginawa niyo. Sabi ni Darwin, tanggal na kayo sa trabaho. Nabigo at nalungkot ang konduktor at driver. Hindi nila akalain na mawawalan sila ng trabaho dahil sa kanilang ginawa. Ngunit wala silang magagawa. Alam nilang mali sila at dapat nilang tanggapin ang kanilang parusa. Para kay Darwin, sapat na ang mga pagkakataong binigay sa kanila noon. Gaya ng ginawa nila, ayaw na rin niyang ituring na kamag-anak ang mga ito. Pinutol niya ang kanyang ugnayan sa kanila at nagpatuloy sa kanyang buhay. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing aral para kay Danilo. Natutunan niyang hindi dapat abusuhin ang kapangyarihan at dapat laging igalang ibang tao, kahit na sila ay mga empleyado lamang. Natutunan niya rin na hindi dapat hayaan ng mga tao ang kanilang mga emosyon na makontrol ang kanilang mga desisyon. Dapat laging maging makatwiran at patas sa paghatol. Matapos ang hindi inaasahang pangyayari ni Darwin sa kanyang boss at ang pagtanggal sa kanyang mga pinsan na ng api sa kanya, mas naging maingat na si Darwin sa pagpili ng mga empleyado. Hindi niya na nais maulit pa ang nangyari. Gusto niyang matiyak ng mga taong nagtatrabaho sa kanyang kumpanya ay may malasakit sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kapwa. Nagsagawa si Darwin ng masusing screening process para sa mga bagong empleyado. Bukod sa kanilang mga kasanayan at kwalifikasyon, binibigyan niya ng pansin ang kanilang karakter at ugali. Gusto niyang matiyak na sila ay may taong mabuting puso at nagpapahalaga sa respeto sa kapwa. Hindi lamang sa proseso ng pagpili ng empleyado ay pinakita ni Darwin ang kanyang pagpapahalaga sa malasakit at respeto. Pinapatupad din niya mga patakaran at regulasyon sa kanyang kumpanya na nagtataguyod ng isang positibo at mapagkombinasyong work environment. Isinusulong niyang pagtutulungan, pakikipag-usap at pagpapatawad sa pagitan ng mga empleyado. Mga kasama, sa bawat pagsasagawa natin ng screening process para sa mga bagong empleyado, hindi lamang natin tututukan ang kanilang mga kasanayan at kwalifikasyon. Mahalaga rin ang karakter. Gusto kong matiyak na ang bawat isa sa kanila ay may mabuting puso at tunay na nagpapahalaga sa respeto sa kapwa. Para sa akin, ang pagiging maayos sa tao at ang kakayahang makisama ng maayos sa ibang tao ay kasing halaga ng teknikal na kasanayan. Ani ni Darwin na nagpapaliwanag sa mga kasamahan niya. Paano mo ito isinasagawa sa aktual na proseso? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Karaniwan, sa mga panayam, isinasama ko mga tanong na naglalayong ilahad ang kanilang mga personal na prinsipyo at karanasan sa pakikisalamuha sa iba. Tumutok tayo hindi lamang sa kanilang mga sagot, kundi pati na rin sa mga body language at pangkalahatang disposisyon. Gusto kong malaman kung paano nila tinitingnan ang mga sitwasyon sa isang mas malalim na antas. Paano mo binibigyan ng pagkakataon ng mga empleyado na maipakita ang kanilang malasakit sa isa't isa? Tanong ng isa pang kasamahan niya. Sinasagawa natin ang team building activities at regular na feedback sessions para bigyan ng pagkakataon ng mga empleyado na magpahayag din ng mga kani-kanilang opinyon at magtrabaho ng magkasama. Pinipilit kong maging bukas sa kanilang mga suwestyon at reklamo upang maipakita ang aming pag-aalaga sa kanilang mga pangangailangan at opinyon. Yung pagtutok ko sa mga ganitong aspeto, hindi lamang nagpapalakas ng relasyon sa pagitan ng mga empleyado, kundi pati na rin sa kabuuang moral ng kumpanya. Tugon ni Darwin. Ang karanasan ni Darwin sa kanyang mga pinsan ay naging isang aral sa kanya. Natutunan niya na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o sa dami ng pera na kinikita. Ang tunay na tagumpay ayon kay Darwin ay nasa kung paano ka nakikitungo sa iba. Sa paglipas ng panahon, lalong lumago ang kumpanya ni Darwin. Nakilala siya hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang mabuting tao na hindi nakakalimot sa kanyang pinanggalingan. Hindi siya nag-atubiling tumulong sa mga nangangailangan at nagbahagi ng kanyang mga blessings sa iba. Ang mga dating pangarap ni Darwin ay nagkatotoo na.
Nakuha niyang lahat ng kanyang mga pinaghirapan at higit pa. Sa bawat araw na lumilipas, ipinapaalala ni Darwin sa kanyang sarili na ang tunay na tagumpay ay nasa puso at isipan ng taong marunong umunawa at magpatawad. Ngunit hindi nakakalimot sa mga aral ng nakaraan. Siya ay isang inspirasyon sa maraming tao na nagpapakita na posible nang makamit ang tagumpay habang nananatiling may kabaitan at pagpapakumbaba. Nakatayo si Darwin sa harap ng malapad na bintana ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tanawin ng bayan mula sa taas. Ang araw ay lumulubog na sa kanlurang bahagi, nagbibigay ng mapayapa at malambot na liwanag sa paligid, habang pinagmamasdan ang mga bumubukang kulay ng langit. Dahan-dahang bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan niya mula sa pagiging isang mabuli na bata hanggang sa pagiging matagumpay na CEO. Ang mga lula ng mga bus na lumalabas at pumapasok mula sa istasyon. Ang abalang kalye at mga taong naglalakad ay tila isang metaporikal na larawan ng kanyang buhay. Lahat ay patuloy na umaandar. Bawat isa ay may kanya-kanyang landas na tinatahak. Tila nagsisilbing paalala sa kanya ang bawat tao ay may sariling laban. Nakita niya ang isang bata na naglalakad na may dalang mabigat na bag. Tila nahihirapan. Biglang pumasok sa kanyang isip ang sarili niyang kabataan. Nang siya rin ay naglalakad ng malayo na may bitbit na mga paninda. Naaalala niyang hindi lamang pisikal na pagod ang naranasan niya, kundi pati na rin ang emosyonal na sakit ng pang-aalipusta at panghusga. Ang mga pagkakaibang iyon na minsan ay tila walang katapusan ay nagbigay sa kanya ng matinding tapang at determinasyon. Habang patuloy na tinitingnan ng mga bus, naisip niyang ang bawat isa sa kanila ay nagdadala ng mga pasahero sa kanilang destinasyon. Kagaya ng nagdadala sa kanya sa kanyang mga pangarap, ang kanyang bus company ay hindi lamang negosyo. Ito ay simbolo ng kanyang mga pinagdaanan, ng kanyang mga sakripisyo, at ng kanyang pag-asa na magbigay ng mas mabuting buhay sa iba. Ngayon, sa harap ng kanyang bintana, ramdam ni Darwin ang kapayapaan sa kabila ng kanyang pagiging abala. Ang tanawin ng kanyang sa harapan ay isang pagsasasigasig ng kanyang buhay. Isang serye ng mga kulay at anyo na bumubuo sa kabuuan ng kanyang buhay. Ang mga liwanag ng bayan ay parang mga bituin na nagbibigay gabay sa kanya. Pinapaalala ang mga bagay na higit pa sa material na tagumpay. Isinara niya ang kanyang mga mata saglit. Huminga ng malalim at tinanggap ang mga aral ng nakaraan. Ang pagkakaroon ng mas mataas na pananaw sa buhay, ang pagkilala sa tunay na halaga ng paggalang at malasakit, at ang pagkakaroon ng tapang na harapin ang bawat pagsubok. Lahat ng ito ay nagsilbing liwanag na nagbibigay direksyon sa kanyang buhay. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Pasahero.